Ngayon po ay Friday ng ikatlong linggo ng muling pagkabuhay at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Dahil dito, nagkaroon ng mainitang pagtatalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang makain natin? Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa ilang. Namatay sila kahit na kumain niyon. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinaguga sa Capernaum. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang aking laman ay ang totoong pagkain at ang aking dugo ay ang totoong inumin. Marami po ang nag-aakala, kasama na ang maraming Katoliko, na hindi pa nakakaalam na ang consecrated host sa loob ng banal na misa ay simbolo lamang ng katawan ni Kristo. Ngunit mali po ang paniniwalang ito dahil ang katotohanan ay si Kristo ay totoong nasa tinapay at alak pagkatapos ng consecration sa loob ng banal na misa. Ayon po sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, chapter 11, verses 24 to 25, sa huling hapunan, sinabi po ng Panginoong Jesus, pagkatapos niyang dumampot ng tinapay, kanyang pinaghati-hati at inabot sa kanyang mga alagad, ito ang aking katawan. At ganoon din sa kalis, ito ang aking dugo, na hindi po sinasabi ng ating Panginoon na ito ang simbolo ng aking katawan, na ito ang simbolo ng aking dugo, kundi ito ang aking katawan at ito ang aking dugo. At sa mabuting balita, sinabi ng Panginoon, ang aking laman ay ang totoong pagkain, ang aking dugo ay ang totoong inumin, at ito ang misteryo at grasya ng Eucharistia na pinanghahawakan ng Santa Iglesia Katolika. Kaya ano po ba ang pagkakaiba ng taong madalas tumatanggap ng banal na komunyon sa misa at ng hindi? Ang taong laging tumatanggap ng banal na komunyon at binusog ang kanyang buhay sa katawan at dugo ni Kristo ay dahan-dahang mababago sa katawan ni Kristo at maging katulad kay Kristo. Ibig sabihin, pag tinanggap natin si Kristo sa ating buhay, binuksan din natin ang ating buhay sa pagkakataon na maging alter ego ng ating Panginoong Jesus. Sa ating pagtanggap kay Jesus, tayo ay nagiging kanyang mga ambassadors. Ngunit hinahayaan ba natin itong mangyari sa ating buhay? Hinahayaan ba nating busugin at baguhin tayo ng katawan ni Kristo? Marami sa atin ang tumatanggap ng banal na komunyon, ngunit wala pong nagbabago. At ito ay dahil hindi natin hinahayaang baguhin tayo ng katawan ni Kristo. Kung tayo ay nakibahagi sa buhay ni Kristo at namumuhay ayon sa kanyang mga itinuturo, hinahayaan na nga nating baguhin tayo ng kanyang katawan. Kung atin nang napagtagumpayan ang ating mga kasalanan at ang ating mga kayabangan, tayo nga ay binago na ng katawan ni Kristo. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us.
Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.